Narito ang isang nakakakilabot na kwento na isinulat sa format ng isang blog script upang masimulate ang isang 16 na minute ghost hunting episode. Pagpasok sa bawal na paaralang lugar. Location, Old Abandoned School, Kendall Regency. Time, 11:08 p.m. 11:11 p.m. Ang pagsisimula at introduksyon. Nakatayo ang 4 na sikat na paranormal vlogger sa harap ng isang kinakalawang at malaking gate ng lumang paaralan sa Kendall Regency. Madilim ang paligid, at tanging ang mga ilaw mula sa kanilang mga flashlight at camera ang nagbibigay ng liwanag. Ang orasan sa camera ni Vince ay nagpapakita ng eksaktong 11:08 p.m. Vince Ghost Adventures. What's up, mga ka-Vince? Nandito tayo ngayon sa isa sa pinaka-notorious at bawal pasukin na lugar sa Kendall Regency. Kasama ko ngayon ang mga malulupit na investigador ng paranormal. Alaisha Ghost Adventures. Mga solid na ka-Alaisha, nandito na tayo. Matagal na nating naririnig ang mga kwento tungkol sa abandonadong school na to. Ngayong gabi, aalamin natin ang totoo. Danish Creepy Vlog. Welcome back sa Danish Creepy Vlog. Ang lamig ng hangin ngayon, guys. Handa na ba kayong kilabutan? Eric Ghost Hunter 25. Eric Ghost Hunter 25 in the house. Nakahanda na ang mga EMF meters natin at night vision cameras. Wala nang atrasan to. Pagkatapos ng kani-kanilang intro, nagpa siya ang grupo na pumasok sa loob ng campus. Ang paglangit-ngit ng bakal na gate ang tanging bumasag sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Upang mas maraming makover na lugar, nagdesisyon silang maghiwalay sa dalawang grupo, sina Vince at Eric sa loob ng main building, habang sina Danish at Alaisha naman ay sa likurang bahagi ng eskwelahan. 11:15 p.m. ang mabigat na pasanin ni Vince. Sa pagpasok pa lang nina Vince at Eric sa madilim na hallway ng main building, agad na nag-iba ang aura ng paligid. Punong-puno ng alikabok, sapot, at mga sirang upuan ang daanan. Tumigil si Vince, humihinga ng malalim, at inilapit ang camera sa kanyang mukha. Vince. Guys, hindi ko alam kung nakikita nyo sa reaksyon ko, pero ang bigat. Paghakbang ko pa lang sa hallway na to, may kakaibang bigat akong naramdaman sa balikat ko. Parang may nakadagan. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi tayo welcome dito. Tumango si Eric bilang pagsang-ayon, hawak ang kanyang K2 meter na nag-iilaw ng kulay orange paminsan-minsan. Eric, tama ka, Brad. Iba yung energy dito. Susubukan kong i-check yung comfort room dyan sa gilid. Bantayan mo yung likod natin. 11:19 p.m. ang mag-isa sa loob ng banyo. Naglakad si Eric papunta sa gilid kung saan matatagpuan ang lumang comfort room ng mga estudyante. Sira-sira na ang mga tiles at may umalingaw-ngaw na tunog ng tumutulong tubig kahit wala namang supply ng tubig ang lugar. Pumasok si Eric at, sa isang matapang na hakbang, isinara ang pinto mula sa loob. Eric, bumubulong sa camera. Mga ka-ghost hunter, senaryo ko ang pinto. Gusto kong maramdaman ng buo kung anong meron sa loob na to. Sobrang lamig, parang may nakatingin sa akin mula sa pinakadulong cubicle. Pumikit si Eric at pinakiramdaman ang paligid. Sa camera audio, maririnig ang mahihinang kaluskos at tila mga bulong na hindi maintindihan. Nanatili siya roon ng ilang minuto, pilit na kinakalaban ang matinding takot at lamig na nanunuot sa kanyang balat. 11:23 p.m. ang nakakikilabot na tunog sa likuran ng paaralan. Samantala, lumipat ang frame ng video papunta kina Danish at Alaisha. Naglalakad sila sa likod ng paaralan kung saan matataas na ang mga damo at puno. Nangunguna sa paglalakad si Danish habang nakasunod si Alaisha sa kanyang likuran na nakafocus ang camera sa kanya. Danish. Nandito tayo ngayon sa open field sa likod ng school. Sobrang dilim at walang ni isang buwan na sumisilip.
Elisha, anong reading ng equipment natin? Elisha, nag-spike siya, Danish. Mula kanina pa to hindi mapakali. Bago pa man matapos ni Elisha ang kanyang sasabihin, isang nakakabinging at malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng lumang puno sa kanilang harapan. S-C-R-E-E-E-E-E-E-C-H. Tunog ito ng isang pagkalmat sa bakal na hinaluan ng isang matinis at tila naghihingalong sigaw. Sabay na napahinto ang dalawa. Natigilan sila at nanlaki ang mga mata. Danish, nanginginig ang boses. Shit, narinig mo yun? Ano yun? Elisha, huwag kang gumalaw, Danish. I-point mo yung ilaw sa taas. May gumalaw sa mga sanga. Walang nagsalita sa kanilang dalawa sa loob ng isang buong minuto. Tanging ang tunog ng kanilang mabilis na paghinga ang maririnig. 11:28 p.m. Ang mga yabag sa pasilyo. Bumalik ang video kina Vince at Eric. Matapos ang nakakapanindig balahibong karanasan ni Eric sa loob ng comfort room, muli silang nagkita at nagsama ni Vince sa gitna ng mahabang pasilyo, corridor. Vince, okay ka lang, Brad? Namumutla ka paglabas mo ng banyo ah. Eric, may hindi tama doon sa loob, Vince. Kailangan na nating tapusin to ng mabilis. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa labas ng corridor, sa mismong open air na walkway na nagdudugtong sa kabilang building, may narinig silang malinaw na tunog. Thought, thought, thought. Mabibigat na mga yabag. Mga yabag ng sapatos na tumatama sa sementong sahig. Itinutok ni Vince at Eric ang kanilang mga ilaw palabas sa dilim, ngunit wala silang nakitang tao. Ngunit ang mga yabag ay palapit ng palapit sa kanilang pwesto. Vince, pabulong ngunit natataranta. May naglalakad sa labas. Naririnig mo ba yun, Eric? Papunta rito sa atin. Eric, i-ready mo yung camera. Titingnan natin kung anong nilalang yan. Sa huling bahagi ng video, sabay nilang itinapat ang camera sa pinagmumula ng tunog. Ngunit biglang nag-glitch ang footage at namatay ang lahat ng ilaw nila, kasabay ng isang nakakakilabot na bulong sa mismong mikropono bago tuluyang nag-black ang screen.